umano? Sapagkat nakikita naman po natin ang talagang posisyon ng defense ho dito, ito naman ho ay hindi nakasama dito sa verified complaint. Ngunit patuloy, paulit-ulit po kami tinatanong tungkol sa dollar accounts. Pag hindi ho namin sinasagot, ang sinasabi ho, may tinatago. Which makes it interesting, Attorney, dahil of all the issues daw, bakit daw pinili ito ng Chief Justice na lumitaw na gaya ng sinabi niyo, hindi siya kasama sa complaint, hindi naman ito prinisinta ng prosekusyon na nasagap lang natin sa balita. Bakit daw ito ang naging mitsa para mag-offer na magpresenta si Chief Justice? Alam niyo po, sinasabi nga ho namin laging ito'y patuloy na pag-aaral. No? At hindi naman ho namin sinasabi na hindi siya tetestigo. Ang lagi ho namin sinasabi, everyday, pinag-aaralan ho yan, at kung kinakailangan lumabas, siya naman po ay haharap. No? Ngunit, yun nga ho ang nakalulungkot dito. Paulit-ulit ho kami tinatanong. Hindi na ho natatapos tong issue na to. At kahit pa paano po ito nakakasakit na. Nakakasakit na ho ito, hindi lamang po sa reputasyon ni Chief Justice Corona, ngunit sa kanya rin pong pamilya. At kinakailangan po itong sagutin. At clarify naman ho namin sa Senate Impeachment Court. Ito ba ay issue or hindi? Ang sabi nila, dun sa asset, hindi dahil sa ill-gotten wealth yan or hindi. Ang gusto lang namin makita dyan, yung dollar account ba na yan bilang asset, kung yan ba ay nadeklara dito sa SALN. So yan naman po ang aming tutunguhing landas. Ako naman, Mark and Cathy, yung binabanggit na hindi kasama, para sa amin kasama kasi kaya nga gusto nga namin buksan yung dollar account ng PS Bank. No? Pero nagkaroon po ng TRO, nagkaroon ng botohan dito sa Senado, hindi natin nalaman kung ano talagang nasloob ng dollar account. So, hindi pwedeng sabihin, hindi kasama. No, we wanted to find out, wanted the dollar accounts open, at least yung sa PS Bank lamang, para ma-establish na kaagad kung kasama nga sa SALN o hindi. Yun lang naman yung pakay doon. Last Tuesday po na kapanayam namin si Senadora Coco Pimentel at sinabi niya na meron pa rin daw para sa kanya na posibilidad na hindi tumistigo si Chief Justice. Kaya gusto niya magbotohan uli tungkol dun sa pagrespeto ng Senado sa TRO. Kaya nga nagsalita siya. Sinabi niya na wini-withdraw niya yung kanyang vote. Ano po ang reaksyon ng depensa dito? Alam niyo po, sa defense team, wala ho kaming duda na lalabas at pagsasalita si Chief Justice Corona. Siguro naman po, ang hinihiling lang namin, wag ho natin siyang pangunahan. So, ginagalang po namin yung pananaw na yan. Kung sa tingin po nila, sa pagpapasya ho ng kabuuan ng Senate Impeachment Court, kinakailangan ho nilang i-reconsider yan, nasa sa kanila po yan. Ngunit kami po ay naniniwala na yung naging resolution po nila ay talagang may basihan ho yan, malakas ho ang basihan yan sa batas at sa jurisprudence. Ito po ba, Attorney Kicho, desisyon ni Chief Justice o desisyon po ng kanyang abogado? Po, alam niyo po ang aming kliyente, unang-una, abogado ho yan. Alam niyo ho kung anong nangyayari, alam niyo ho kung saan nakikita niya ho kung saan papunta itong paglilitis na ito. At yan po ay kanyang personal na desisyon. At bago po niya, nagkaroon po siya talaga ng matagal na reflection, no? Pagninilay-nilay, at ito po ay talagang mataimtim niyang ipinagdasal. At kaming ho ngayon, dahil nagdesisyon na siya, humuhugot na lang ho kami ng lakas sa Panginoon, no? At siya na po ang aming magiging gabay dito. Congressman Erin, marami po ang nagulat dito sa turn of events na ito nung Tuesday. Handa na po ba ang prosekusyon para sa pag-cross-examine sa punong maestrado at sino po ang magko-cross-examine sa kanya? Well, unang-una, kung sa tanong na handa po since Holy Week, as a matter of fact, sabi nga po namin, nagkakaroon po kami ng pulong, baka bigla tayong gulatin ng depensa, first day of trial, May 7, baka si Chief Justice, nakakaya naman kung hindi tayo mag-aral. So, since then, talagang pinaghandaan po namin talaga si Mrs. Corona and si Chief Justice just in case, no? Ngayon, kung sa tanong sino ang magcro-cross, no? Well, para sa amin, I still maintain, no? I would favor si Attorney Mario Bautista to lead the cross. His temperament, his demeanor in court would give the Chief Justice the respect that he deserves. So, kung may kaba ang ating mga kaibigan sa depensa na baka bastusin, tingin ko with Attorney Mario Bautista, he wouldn't do that. Last question, Congressman. By choosing to answer on the dollar accounts, to appear in court on the dollar accounts, are you interpreting this, Kong, as a waiver dun sa kanyang right to the secrecy of his dollar accounts?
Well, hindi ko alam kung ano yung magiging play dito, no? Pero ini-insist po ni Attorney Roy last Tuesday, leave it to the Chief Justice to do that voluntarily in the witness stand, no? Kaya parang may appeal eh. Huwag naman ninyo palitan ninyo yung boto na yung 13-10, naging 12-11 na nga, no? Ewan ko kung anong pinag-usapan sa caucus ngayong umaga, pero yun nga, sa tingin ko, it would look better on the part of the Chief Justice if he voluntarily waives it. Attorney Kicho, sinabi niyo po na siya ay tetestigo matapos itong mga complainant nga. Ang ibig sabihin po ba nito, ang kanya magiging testimonya ay patungkol lang dito sa demanda sa kanya sa ombudsman o patungkol dun sa lahat ng nilalaman ng impeachment complaint? Opo, alam nyo, ayoko ho sanang pangunahan kung ano yung magiging kabuuan ng direct examination o yung mga magiging testimonya ni Chief Justice. Ngunit malinaw ho yan kung ikaw ay akusado at minsan lang sa buhay mo na ikaw ay haharap sa taong bayan, nanaisin mo na sagutin lahat ng katanungan. Last question before we let Congressman Erin go dahil marami pang kailangan atupagin. Kung ano ang pwedeng asahan ng ating mga taong bayan from the prosecution today na mukhang pinaka-critical na araw ito ng impeachment? Well, kung yung bola nasa depensa, tingin ko unahin nila yung tatlong complainant na present dito, no? Tapos bago tayo pumunta kay Ombudsman Morales. So para sa amin wala naman bago yung sinasabi po ng tatlong complainant. Baka mag-stipulate na lang po kami. Ewan ko kung anong balak nila dyan, no? Pero handa po kami iksiyan yung proseso. Ang critical po dito yung magiging testimonya po ng ating Ombudsman, Carpio Morales. Maraming salamat, Congressman Erin Tañada. Tuloy-tuloy yung kwentuhan natin with Attorney Rico Kicho. Thank you, Kong. Alright, Attorney Kicho, ano nga ba ang aasahan namin ngayong araw na ito mula sa inyo? Opo, katulad nga po na sinabi ni Congressman Erin, ipipresenta po natin yung mga complainants na sinabina at nandyan din po si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito naman po ay kinakailangan lang po natin talaga malaman ano ho ba talaga ang basihan ng mga aligasyon nila. At para naman po kami, mas maganda kung pinanunumpaan po nila yung mga sinasabi nila. Sapagkat kung mapapansin po natin, pag sa media matatapang po tayo minsan magsalita, no? Tingnan ho natin kung kaya rin ho nilang gawin niya sa loob ng Senate Impeachment Court. Ito, Attorney Kicho, marami ang darating na from civil society ngayong araw na ito. Nandiyan yung anak bayan. Maraming Kanina, mga followers. Si Wanna Change. Maraming followers yung mga yan. It can spill off towards yung sa labas nga, yung the court of public opinion. Handa din po ba kayong harapin? Dahil, siyempre, wala tayong control kung ano yung mga press releases nila. Opo, alam nyo, nung papasok nga ho ako dito sa Senado, akala ko parang pila ho ng Avengers, napakadami ho talaga. Box office. Alam nyo naman ho, kami naman, unang-una, ginagalang po natin yung karapatan nila. Pangalawa po, nirirespeto natin yung mga testigo po natin at ni minsan po hindi natin sila babastusin. Kami naman po sa depensa, handa na po kami dyan sapagkat kinakailangan po namin to gawin. Ito naman po ay nakasalalay po dito yung karapatan po ng aming kliyente. Kaya handa po namin gampanan itong tungkulin na ito. Bakit po sinama ng depensa sa inyong subpina itong si Ombudsman Conchita Carpio Morales? Sapagkat siya po yung nagbigay ng sulat na pinapag-explain po si Chief Justice Corona. At syempre po bilang ombudsman, siya po ang merong kapasidad na makapag-aral, makapagbasa doon sa mga complaints na ibinigay po sa kanyang opisina. Attorney Kicho, itong kwento ng Basa Guidote, talagang lumaki na siya. At until itong last hearing, hindi malinaw kung anong nangyari. Pero dahil dun sa testimonya ng clerk at saka nung sheriff, mukhang lumabas yung ilan sa mga aspeto nitong kwentong ito. Gaano kalaking epekto ito sa mga anak at pamilya ni Chief Justice? At is this worth it for them? Bakit hindi na lang mag-resign or whatever? Is it worth it for them na mukhang pati sila nadadamay? Alam niyo po, matagal na po itong sigalot na to sa pamilya ko. Ito ho ay sa pamilya ni Mrs. Corona. Marami na nga ho mga kaso dito. Yung iba ho ay nakabinbin pa. In fact, patuloy ho yung paglilitis doon sa ibang mga kaso. Alam niyo po, sa lahat naman ho ng kaso, talagang nagkakasakitan po ng damdamin. At dito naman po hindi na to naiiba. Ngunit naniniwala po kami
na ito naman po ay dapat hindi makaapekto dito sa impeachment ni Chief Justice Corona. Kung ito po ay inilabas dahil lamang po dun sa aspekto upang ipatunayan na yung BGAI shares ay pagmamayari na po ni Carla Corona. Hindi naman po natin nililitigate dito kung sino ba ang mas may karapatan. Sapagkat yan po ay final and executory na ho yung naging desisyon. At dapat po natin siguro bigyan ng pansin, ito po ay libel case. No? Alam niyo po, pag nasira na ang reputasyon ng isang tao, wala hong perang kabayaran ang maaaring kapalit niyan. So kung ito hong shares ng Basa Guidote, napakaliit hong kabayaran yan doon sa ginawa ho ng mga respondents sa reputasyon ni Mrs. Corona. Ito pong tinalakay na kaso dito sa pagtestigo ng Clerk of Court, ano na po ba yung status nito sa ngayon? Opo, final and executory na po yan. Okay. At si Attorney Mark would agree with me na hindi naman po makakapag-execute yung sheriff kung hindi pa ho final and executory yung decision ng Regional Trial Court. Kaya minsan ho nakakagulat doon sa cross-examination nila, tinatanong yung sheriff bakit naging ganun yung decision ng huwes. Siguro, hindi ho talaga competent yung sheriff. Sapagkat alam naman ho natin, yung sheriff, ministerial ho ang functions niyan. Kapag kami final and executory na, at nag-file ka ng writ for execution, at ito'y ginawad naman ng court, kailangan niya ho sundin yan. Pero Attorney Kicho, considering the nature nitong political, para sa akin, nung nakita ko doon, it painted a picture kung ano yung pamilya, yung nanay, yung anak, si Chief Justice, being incumbent Associate Justice at that time. Hindi po ba kayo nababahala na sa isipan ng mga Senator Judges, napipaint nga itong ganitong picture na medyo nagmamaniobra, merong gumagamit ng power, although hindi malinaw yun, but those are what is insinuated doon sa kwento. Anong yung reaction nyo sa posibilidad na baka maka-impluensya sa isipan? Alam niyo, hindi na ho kami nagugulat na talagang yan ho talaga ang gustong direksyon na tahakin itong prosecution. Sapagkat yan naman ho, kumbaga paulit-ulit na ho yung tema na yan, na si Chief Justice Corona nakikialam, mapanupil, masamang tao. Sinabi na ho nila lahat Ngunit kami naninindigan ho at kami nagtitiwala na kung talagang bubuksan lang ho nila ang kanilang isipan, makikilala ho nila ang tunay na Renato Corona. Si Chief Justice Corona ho, pag nakilala niyo ho, ay talagang hindi niyo ho iisipin na gagawa ho siya ng ganong kasama, ng lahat ho ng binibintang ho sa kanya. No? But, be that as it may, nandiyan na ho yan, kami naman ho nakafocus ho kami dito sa paglilitis. Kailangan ho namin sagutin lahat ng mga allegations, kailangan ho kami magpresenta ng maayos at matibay na ebidensya, at yan po ang aming gagawin. Ngayon, maasa ho kami na yung mga senator judges ay hindi lang po sila based on perception boboto. Ngunit talaga ho susuriin nila yung ebidensya at titingnan ho talaga nila yung mga testimonya ng aming mga testigo. Attorney Kicho, noong Tuesday po, sinabi ni Attorney Roy na i-discuss pa ng defense team kung papatestiguhin pa nila si DOJ Secretary Laila De Lima at yung iba pang pinasubpinan yon noong isang linggo. Ano na pong nangyari doon? Patuloy po yung pag-aaral na yan sapagkat doon ho sa trial ho, day-to-day ho yung trial natin, may mga nangyayari, may mga kaganapan ho na minsan pumapanig sa isang partido, may kaganapan naman minsan pumapanig sa kabila. So, kailangan po lagi tayong flexible at lagi po tayong bukas. Being practitioners, alam niyo naman po, meron po kami plan A, plan B, plan C. So, tingnan na lang po natin. So, after po ba nitong mga dadalo dito sa huli niyong pinasubpina, ay susunod na agad